Ayan, good morning, partners. Na-miss kita. Actually, yun nga, naghihintay akong pumisita ka dito sa hub. Pero siyempre, alam ko na busy ka. Maraming inaasikaso. So, hindi ko na hinintay na ikaw yung pumunta dito or ako yung pupunta dyan sa'yo. Dahil alam mo naman, di ba, meron akong goal. May goal ako ngayon. So, thank you kay Sir Marquin kasi napaalalahanan ako bilang upline, bilang leader nyo dito sa Concepcion. Yan. Again, it's my fault. It's my fault kasi kung bakit mabagal ka ngayon, bakit ka nahihirapan ngayon sa network mo, hindi ko nagawa ng tama, marami akong pagkukulang bilang upline. Yan. So, pagpasensyahan nyo na ako, ha? Pero ito, God is good. Yun, si Sir Marquin kasi kahapon nagkaroon kami ng meeting ng mga leaders. Kasama namin ng chief operator. Grabe, dami kong natutunan doon, ang daming realization. Sabi nga ni Sir Marquin, it's 21 years na siya sa industry. Yung pag-aaway, paglalaylo ng mga members ay normal na yun sa networker sa kanila. Pero ang importante, bilang mentor daw ni Sir Marquin, ano ba yung natutunan niya sa upline niya? Bakit siya nag-umunlad ng gano'n? At isa rin to sa naintindihan ko nung nag-uumpisa ako sa DXN. Siguro marahil na isabi ko na din sa inyo na when you up, go down. When you down, go up. Sabi nga ni Sir Marquin, dalawa lang ang business mo sa DXN. Ang negosyo mo ay ang member mo at ang upline mo. Si upline yun yung mag-guide sa'yo. Yan, kung halimbawa may problema ka sa network mo, nahihirapan ka, so wala kang ibang kakausapin, ang upline lang. Yun. Tapos ang sabi pa ni Sir Marquin, ang pinakapanabilin daw nung upline niya, si Leo, na ang business mo lang dito, Mark, yung upline saka yung member. Huwag mong pakikinggan yung mga crossline kasi hindi mo yan business at hindi ka rin nila business. Kung pakikinggan mo yung crossline, baka malito ka. Pero kung ang pakikinggan mo lang is nakapokus ka sa upline mo, si upline kasi walang gagawin yan sa'yo kung hindi tulungan kang ma-promote. So yung crossline kasi, hindi naman natin nila lahat. Siyempre, ano yung pwede isipin, sabi nga niya maging practical tayo. Ano bang makukuha ng crossline kung papayuan tayo? Which is yun yung naging mindset ni Sir Marquin na hindi talaga siya nakikinig sa crossline. At kung meron siyang problema at nahihirapan siya, ang pupuntahan lang niya yung upline niya. Hindi yung asawa niya, hindi yung kapitbahay niya, at hindi rin yung member niya, at hindi yung crossline niya. Ang pupuntahan lang niya ay yung upline. At the same time, yung pakikinggan din niya yung mas mataas at may resulta sa kanya. So, ayan remember, partners, ang ganda ng message niya. Grabe. Alam na natin to pero yun nga, minsan kailangan paalalahanan tayo. When you up, go down. When you down, go up. Katulad ko, dumating din sa punto na talagang nagtampo din ako sa upline ko. Pero yan nga, napakahirap po lang upline. Kasi hindi mo alam kung sino yung totoong tao. Ang tanging totoong tao lang dito sa member sa negosyo mo ay upline mo. Kasi wala yang sasabihin sa iyo na ikaliligaw mo. Kaya wala kang tanging paniniwalaan kundi si upline. So, yan. So, ang member natin, remember, ang negosyo natin, upline and members. Kasi nga yung pinuntahan namin kahapon yung problema nga dun sa dating nangyari na yung isang leader
Hindi niya nakakausap yung upline, ang nakakausap niya crossline. Ngayon si crossline, oh ang galing-galing mo na, sabi nung crossline dun sa member. Kahit wala si upline, kayang-kaya mo na. Mas magaling ka pa nga kay upline mo. Yun yung palaging sinasabi ng crossline. Siyempre, anong gagawin ni member? Lalaki yung ulo. So si member hindi na nag-report kay upline. Hanggang sa dumating na yung punto na si member galit na kay upline. Hindi naman alam ni upline. Si upline busy sa mga ibang leaders niya. So ano nangyari kay member? Si member nalito tuloy, no? At merong instances daw na yung member napunta sa crossline. Pero ang tanong, ano pa position ng crossline doon sa position ng upline ng member? So again, ang negosyo mo is upline and member. Mapapatagal po tayo kapag ang pinapakinggan daw natin o madalas na pinapakinggan natin yung crossline. Okay? Ayun. Meron pa daw yung tatlo daw na kakampi natin dito is distributor bilang distributor. Kakampi natin ang service center and the management, yung tatlo na yun. So napakaganda ng mensahe kahapon. Kahit yun lang, no, I hope upline partners, no, nakapag-share ako ng konting inspiration sa inyo. Actually, ayan, isa ito sa mga hindi dapat natin kakalimutan, no? Ang member mo ay ang business mo, si upline and member. Kapag meron kang nahihirapan, meron kang naririnig against kay upline, puntahan mo mismo direct si upline. Huwag kang magkukwento sa iba, lalo na sa crossline. Kasi hindi naman si crossline ang sasagot sa problema mo, sa tanong mo. Si upline. At huwag mong iisipin na magagalit si upline sa'yo. Hindi. Kasi si upline, parang nanay yan, napakalawak ng unawa niyan. Pero na lang kung ang upline mo ay wala pang training, baka talaga awayin ka niyan. Tama? Always remember, kapag merong hindi naiintindihan, may naririnig ka, no, against sa upline mo, no, or meron sinasabi na yung upline mo yung sinasabi sa'yo, direct to the point mo kay upline. Wala na sa crossline o kahit kanino man. Why? Kapag sinisiraan ng upline mo, dapat ikaw yung unang magtatanggol. Ikaw dapat yung unang magtatanggol kay upline. Bakit? Si upline yung tutulong sa'yo paano ka makarating sa posisyon, hindi yung crossline. Tama? Kaya napakaganda ng mensahe ni Sir Marvin. Na-touch ako sa kanya, no? So, ako din bilang upline nyo, so, it's my fault na hindi ko talaga pinakadikdik, no? Pinakaano sa inyo na kakampi nyo ako, no? Kakampi nyo ako. So, kung may mga pagkukulang ako, pagpasensyahan nyo na ako, napaka-busy ko. And, kung may problema kayo sa akin, direct to the point, no? Always remember, sabi nga ni Sir Marvin, di ba ako yung inaaway nila sa inyo? Ako yung dahilan bakit inaaway kayo? No? Pero bakit nagalit ba ako? Hindi, di ba? Kasi bakit? Alam ko na yan. So, always remember, no, kapag may naririnig kayo against sa upline, no, i-direct nyo kay upline. At huwag na kayo ang maging dahilan na ikakasira ng upline sa ibang members. Kasi kasalanan din yun, di ba? Kasalanan din yun. At ang pagkabahabahagi, no, yung pagkabahabahagi, sabi nga ni Sir Marvin, diyan nasira yung isang grupo kong malaki, yung pagkabahabahagi, no? Remember, we are one family, no? Isa tayong pamilya. Dapat tayo ay nagkakaisa, no? Dapat hindi tayo nagkabahabahagi, no? So, yun yung isa sa mga ni Sir Marvin. So, I hope, no, mapasyal ka dito. Usap tayo. Na-miss na kita. At pagpasensyahan nyo na ako kasi may goal ako na dapat tapusin, no? At habang nandun ako sa goal ko, pwede ka naman mag-set ng appointment sa akin. I'm willing na ibigay yung oras ko sa'yo. I-chat mo lang ako. Thank you!